Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Ito ang Angel Ihahatid na ang Angel. Ihahatid na ang mga nangungunang balita sa umaga. Angel Balita News Patrol Morning Edition. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito ang inyong anchorman.
Higala ka Angel, mayong buntag kaninyong tanan. Adlaw karon nga Lunes, Mayo 17, 2021. Ay nano sa pagkatuang nga pagpanaguban Angel News Patrol Morning Edition. Uban sa inyohang ka Angel Rosa Kiatson Dinya. Ikanin mga oras sa hantod mga alas 7. Mga ka-angel sa pagkatod o mga labas, mga balita. O gaman pa mga impormasyon nga dapat nato may baluan mga ka-angel. Dari sa Dakbayan sa Cagandiro, lalawigan sa Misamis Oriental. Og probinsya sa Bukidnon, probinsya sa Camiguin, ingon man sa upat ka suok sa kalibutan. O asa mabdungog makita sa atuang live streaming lamang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ang broadcast sa Angel nanukad diri sa door number 4. Pedro Tarok Building, ang Pedro Tarok Pactol Building. May barangay Tablon, Dakbayan sa Cagandiro. Akong usbon ako si Angel Rosa Kiatson Dinya. Uban ako ang patrol nga nakaroon sa itong Pikas Lawak, si Angel Ryan Sericol Molo. Sa ngalan dusab sa mga mga kauban nga nakaroon sa gawas nga bahin, nag-monitor sa may mga panghitabo dia. Bati usab na ninyo ang ilang tagsa-tagsa ka mga balita. Aga sila mga impormasyon nga ihatod diri sa atong pagpanaguban. Unanta panibayang atong mga barangay diri sa Dakbayan sa Cagandiro. Barangay kun 80 ka barangay. Nato hotdon kay basin og gamahor sa atong oras. Kinatibok ang Cagandiro karon. Asa gyapon gipasunod gyapon ang kining health protocols. Umikan kay imbis kay nanay mga bakuna ning samot og kataas ang ihap sa mga naapektuhan sa coronavirus. Kanunay kitang nag-amping. Nagapahimang nga mag-amping kanunay mga ka-angel sa inyoha nga mga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Aron nga kita makalikayan yan nga maong sakit. Virus mga ka-angel nga tibok kalibutan ka na. Hira na og isa ra ka baryo, isa ra ka syudad. Pantibok kalibutan ang nag-antos nining padayon nga pag taas sa kaso sa COVID. Pandito sa kaluhan mga kaigsunan matud pa sa Okta Research Group nga mihinay na. Mihinay ang ihap na karon. Ito pa miubos ang ihap sa mga naapektuhan nining nga mao nga sakit. Mas maayon nga balita ngayon yana. Pandiri karon sa Dakbayan sa Cagandiro, ibayong pag-iingat ang inaalaala ng ating mga membro natin pamahalaan ngayon dito sapagkat pataas na pataas ang kaso sa COVID-19. Pero naman sa Cagandiro karon sa nalawigan sa Misamis Oriental, Northern Mindanao. Maayo og nindot maganda ang aming panahon karon. Medyo mainit. Nakita namo karon ang pagbusilak sa haring adlaw. Nindot ang amo ang panahon karon mga kaigsunan. Medyo bugnaw sa panahon sa kagabion. Nigabot sa kaadtuhon, nga kabuntagon karon. Amo nakita na ang pagsibol, pagsidlak sa haring adlaw mga kaigsunan. So karon to datong paminawon ang report sa Buhatan sa Pag-asa mga ka-angel. Okay, update sa ata tungod kay kinanglan nga
masayod isab kita kung unsa nay dagan sa ato ang weather. Diri sa lalawigan sa Misamis Oriental sa Cagayan de Oro labi na sa Tibok Mindanao. Daghan kay taga mga kaigsunan karon dia sa gawas sa nasod nga nagsilip pa kanato. Kinanglan sa nga sila masayod sa mga panghitabo diri sa ato ang nasod sa Pilipinas. So alas 6:75 na ang oras na mo diri sa Pilipinas, sagikan diri sa may tablon. Atong niya karon nga tuang mga news headlines. Ato nang ipabuhagay ang mga luwan sa ato ang mga balita karong buntaga. Luwan sa ato mga balita karong buntaga. Una sa itong mga luhan, Barangay Carmen sa Cagayan de Oro. Barangay nga pinakadaghang natakbuyan sa coronavirus. Samtang atake sa kasing-kasing ang gikamatay sa usa ka 73 anyos nga lalaki. Dili kini tungod sa bakuna. Dito sa Maguindanao, sa kalugar sa Maguindanao, duha matud pa ang mayor. Sa uluan sa itong mga balitang nasyonal, COVID vaccination na dili dapat himo ang requirement sa mga kampanya sa ilahang mga bag-o nga mga trabahador. Kaso sa COVID sa Metro Manila miabot sa ngadto sa 30% matod sa Okta Research Group. Samtang sa ato ang mga balita sa gawas sa nasod. Tuwa na ka-standby karon mga kaigsonan ng atong mga news correspondent. Ito ang mga Angel News Correspondent. Pinagi ni News Correspondent Angel Rick Balyaber. Sayahang report update matod pa sa COVID mga kaigsunan dito sa Amman, Jordan. Samtang atong ikaduhang News Angel Correspondent si Bianca, ano ba kaya apelido ni Bianca, hinaing ng mga mangingisda sa Taiwan. Samtang usa ka Pinoy ang patay sa padayon nga kagubot dito sa Israel. Oras alas 6:28 na. Samtang sa ato ang mga balita nga naa sa gawas. Luhan sa atong balita nga nakakaroon diya sa ato ang mga correspondent. Ato mga correspondent duha pa man din nakahatag. Wala ton pa itong uban ani. Masig ang uban nagkamang-kamang mato mga kaigsunan naron makapangita og report mga balita. Magtumbling-tumbling pa nga itong mga kaigsunan diya. Tumbling pa nga ito ang mga news reporters aron makakita o mga balita. Oras mga ka-angel, alas 6:29 na. Ato karong aninahon ang balita gikan sa Pag-asa. Kay ato sang i-update kung saan mga lakas sa ato nga panahon. Pinaagi ni weather specialist sa Aiza Flores. Ma'am Aiza, mayong buntag. May buntag sa imo, sir. May buntag po sa itong mga suking tigpaminaw sa Angel Radio. Muna itong lakaw sa panahon karong adlaw.
Ang easterlies o ang init nga hangin nga nagagikan sa dagat Pasipiko may nakaapekto karon sa tibok dapit sa Mindanao. Busa expected nato ang makasinati kita sa init nga panahon karong adlaw, most especially sa morning ngadto na sa early afternoon. Makasinati sab kita sa panalansang pagdag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa posibilidad nga adunay mga isolated o mga patak-patak na mga pagbundak sa ulan, kilat ug dalugdog pag maabot ang hapon ug ang gabi tungod kini sa mga localized na mga thunderstorms. Ang ato po dayong hangin sa Northern Mindanao hinay nga tuna sa kasarangan na magahuyot gikan sa este nga direksyon ug ato po dayong kabaybayunan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalod. Ang agwat naman sa temperatura sa dakbayan sa Cagayan de Oro karong adlaw magagikan sa kabugnaw nga 25 ngadto sa kainiton nga 33 sa suklanang Celsius. In the next 2 to 3 days po, wala kita gina-expect na formation of any kind of weather disturbance sama sa bagyo o sa LPA sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang atong Philippine Standard Time karon alas 6:29 sa buntag. Gikan din sa buhatan sa Pag-asa DOST Mulugan, El Salvador City, Misamis Oriental, kini si Daisy Baran Flores reporting. Mama Desi Baran, mga kaigsuunan. Si Ma'am Desi Baran pala to, mga ka-angel. Dili si Aisa Flores. Okay, sorry kayo Pag-asa kay medyo dili kayo sa batinaw ang ato ang komunikasyon na karon dire. Muna ang ato ang production assistance ga lisod sa pabinaw. Mga taga-dispensa sa Pag-asa. Oras sa alas 6:32 na. So, padali ka sudan ato padulugdog ta magkakaigsonan sa atong pagpanaguban karon. Padali sa atong Angel News Patrol Morning Edition. Baban sa inyong ka-Angel Ross sa Quezon din niya. Samtang wapay naka-standby na itong mga Angel Reporters. Parisata sa ito ang mga balita karong mga panahon na. Ato sa nanghihiklin mga kaigsonan ni kay basin og hagas ni nato matuslokin dili na dapat tusloko na mawatas kahinginan no. Diara ka. Diara ka. Uban ra gyapon ta pero diara ka. Sige. Okay. Oras alas 6:33. Okay, naka-standby si Angel Berhil tutong samba sa ato ang Angel News Patrol Morning Edition. Bantaon ta ang balita karon. Nagtumbling-tumbling, nagkamang-kamang mga kaigsunan si Angel Berhil tutong samba sa iyang mga balita karong buntaga. Nung usa ka biktima sa pamusil patay. Atong paminahon karon ang report ni Angel tutong samba. Tong, bira! Tong! Well, President Rose, panalang pagkaranggit sigahan sa kapulisan sa Police Station Carmen. Umanti ang sa kalaki dito sa patay. Dia pinitabo sa dalang Rio Carmen, lingkuran sa Cagayan de Oro kagalinang alas 3 sa buntag kong kadaon. Mayroon sa pangalan ang mga namatay na si Junior Ongko. Ito ang edad ni ang presidente ng soldier Apir Bulwa ng Bakbayan sa Cagayan de Oro. Ito nato nasakap asin sa nakasaksi. Na usa ka driver sa sikad na gikabutad nagsakay pakini ang duha sa ilang motor. Suspect o ang biktima. Nagkalalim sa ilang duha. Apan pag-abot sa urahan, dito, lispaka ang buto nga duha ka buto. O wala gikabutlag. Sa maong driver sa sikad na nakakita na pinsa ang nagpusil, ang nag-backride pa o ang nag-drive sa maong motor. Apan dito nakita na lang nila na nagpuhil kini ang mga suspect na may biktima. Di sa bitwag natin pa
ang armas na gigamit kalibro 35. Dura usab raido ini ang naong ini binong masab ang dughan sa mga biktima sa pagtutla din balita. Di talaga karon sa buses, lumurang hero, kabuwa ang naong biktima diha sa naong buses. O sa pagtutla sa kabalita sa kapulisan, kabutlag, na ilang pagalita palayon karon dipalita ang suspect na kaban sa pagpapasili ni Sibat sakay sa mga hotel sa lakat ng direksyon. Ugdugan ko akong mga balita sa mga nasakat dura pa usap tinukan na suspect na din nalantikit sa ginandilin buka sa pagbalik Angel Rose. Di ka na lang sa akong nahintangan. Ako si Tito Sambas nag-report live sa Angel Broadcasting News Online. Okay, salamat kayo, Totong Sambas. Angel Totong Sambas sa imohang report na karong buntaga sa atong pagpadayon. Dugang pa nga mga report unya nga atong mabati mga kaigsunan sa dili madugay. Alas 6:36 na dito sa Angel News Patrol. Morning edition. Balita sa hingpit kaso sa tuwang mga balita karong buntaga. Nasa 700 ang kasong natala sa COVID-19 na din 24 ang natalang patay sa Barangay Carmen. Apan sa ginaghanon din na sa 3.39% lang ang ginaghanon sa mga nakabsan sa kinabuhi. Mas ubos sa itandi sa ubang mga barangay. Din ang Barangay Lapasan na dunay 23 ang nakabsan sa kinabuhi. 17 sa Barangay Gusa, 15 sa Makabalan, 14 sa Balulang, o 13 sa Barangay Bugo, 14 sa Barangay Bulwa, 13 sa Kamamanan, 12 sa Barangay Kaswagan, 12 sa Barangay Patag, 11 sa Barangay Tablon, samtang sa Barangay Puntod adunay 10, Barangay Lumbia Sab. Nagpabilin nga ang Barangay Puntod nga dunay daghan nga nakabsan sa kinabuhi din na 11.49%. Igisundan kini sa Barangay Makabalan dunay 8.98%. Sunod ang Barangay Tablon dunay 8.21%. Samtang ang Lapasan 7.40%, sa 6.44% sa Kamamanan, sa 6.39% sa Gusa, 5.33% ang sa Bugo, nga mga nakabsan sa kinabuhi tungod sa COVID-19 mga ka-angel. Oras alas 6:38 na. Sa ato ang pagpadayon atos unahan mga ka-angel. Sa duga pa nato nga mga balita. Atake raw sa kasing-kasing ang hinungdan sa kamatayon sa usa ka 73 anyos nga si Suelo Borsillo, taga Barangay Tablon ng syudad ug dili ang bakunang AstraZeneca vaccine. Kini humana nakadawat og official finding kadto kang Mayor Moreno. Ang Soco Region 10 Medico Legal si Lieutenant Christian Caballes nga himuon ko na mahinumduman nga ang biktima nga giturukan og AstraZeneca niadto nga milabay nga adlaw og nakabsan kini sa iyang hinilaman nga kinabuhi.
Oras, alas 6:40 na. Sa duga pa na ito mga balita, standby Efren Celosia sa imong report. Gitudlo ni Maguindanao Governor Bai Mariam Sangki. Maguindanao Dato isip bagong mayor sa Talitay, Maguindanao. Si Pahad Matimbang din mausab kini ang pangulo sa Association of Barangay Chairman na sa lugar. Panahimong kontrobersyal si Pahada tungod nakasupak matod pa kini sa law of succession niadtong 2019. Si Alan Sabal ang nagsilbing vice mayor samtang vice mayor naman ang igsoon nining si Muntar Sabal. Si Alan na namatay matod pa sa usa ka motel sa Maynila. Gumikan nga nabakante ang opisina sa mayor. Si Vice Mayor Sabal ang lingkod da isip mayor. Ang number 1 councilor Munir Sabal mulingkod isip acting vice mayor. Apa nag-resign na matod pa si Muntasir Sabal hanggang Marso 19. Hinungdan sa law of succession si Councilor Munir Sabal ang mulingkod isip mayor. Nyatong Mayo 12 nagpagawa sa matod pa ang certificate sa pag-ilas si Barm Interior Minister Nagib Di Sarimbo na milang kang Vice Mayor Munir Sabal isip acting mayor by law of succession. Alas 6:42. Milanta report gikan ni Efren na Celosia. Mga kaigyan. Nakaroon si Efren Celosia siya ang report. Sige, bira friend, bira. Governor Sogbere naghatag og ayuda. Dakong kalipay sa mga mag-uuma sa Libura, Bukidnon sa pagpanghatag nga binhi o abono sa mga mag-uuma. 14 ka barangay ang naayudahan niini. Kada mag-uuma nagdawat og usa ka sako nga binhi o usa ka sako nga fertilizer. Sa laing balita, si Dr. Loren Miri nagkanayon dili maksin ang ikamatya ni Joaquin Bustillo kung dili heart attack. Tungod sa tambok nga nagputo sa iyang kasing-kasing o nagbara sa iyang mga blood vessel. Kini si Patrol Efren Celosia reporting live sa Angel Broadcasting News Online. Salamat friend sa imong report karong buntaga. Binawa na ito mapakita ang dagwan ni Efren dito sa screen. Mahay gito. Wala na ito mapakita mga kaigsunan. Sige lang. Ito ito ipakita niya tod. Alas 6:44 na. Pada sa ito mga balita mga ka-angel. Sa ito ang balitang nasyonal. Ibutyag sa DOH nga dili mahimong requirements ngadto sa mga nag-apply og trabaho nga sila pagabakunahan. Sa
Sa usa ka public hearing nga gibutyag ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere nga bisan mahinungdanon ang bakuna apan himuong voluntaryo lang unta nga ngadto sa mga individual. Reaksyon kini ni Undersecretary sa DOH human dunay migawas nga mga report nga dunay mga company policy nga naka-base sa United States Delta Air Base Airlines nga mabakunahan una kini na mahimo nga mga bag-o nga empleyado. Apan gitinaw ni Berhere nga dili himuo nga requirements nga mabakunahan ang usa ka individual kung kini mag-apply og panibagong trabaho. Samtang 30% na lang matod pa ang mga nakuhang datos sa COVID mga ka-angel. Kaday lang kayo. Matod pa kada adlaw matod sa Okta Research Group. Diadtong Sabado gikan niadtong Mayo 9 hangtod Mayo 14. Average lang sa 1,644 ang mga bag-ong kaso matag adlaw. Ang pagtakod nini kung ang pagtakod dunay 0.57 sa NCR o 12% lang ang mga positive og 11.19% ang pag-ubos sa matag adlaw sa matag 100,000 ka mga taong napektuhan. Sa atong kabalitang sports, andam na ang mga plano ni 4 Division World Champion Nonito Donaire Jr. ang iyang arma sa batok kang reigning World Boxing Council WBC Bantamweight Champion Nordine Ubali. Magatagbo ang mga dala nila Donaire og Ubaali karong Mayo 29 o Mayo 30 sa Carson, California. Bawayon matod pa ni Donaire ang bakus sa kontra nini. Aron sobling pasikato ng iyang pangalan diha sa natad sa boxing mga ka-angel. Ato mga balita gawasan nasod. So, dito karon naka-standby nga to ang mga Angel News correspondent. Pinagi ni Rick Balibria, unahon ta. Matod pa update sa COVID-19 dito sa Amman, Jordan. Samtang si Bianca usab, si Angela Bianca, atong correspondent sa Jordan gyapon mga kaigsonan. Tuwa nagkamang-kamang gyapon nagtabling-tabling si Angel Bianca aron nga mahatod lamang sa ilahang mga balita. Standby. Yan na, ito papidawon mga ka-Angel ang report. Gikan ni Angel Rick Calibria. Rick. Magandang araw mga ka-Angel. Dito sa Jordan, marami na rin naapektuhan na ating mga kababayang OFW o manggagawang Pilipino. Marami na ang nagpositibo sa coronavirus at ikinalulungkot kong ibabalita sa inyo na 6 na ang kumpirmadong namatay sa COVID-19. Iba yung pag-iingat ang ginagawa ngayon ng ating mga kababayan OFW para sa kanilang buhay at kaligtasan.
Update naman tayo sa sitwasyon ng COVID-19 dito sa kaharian ng Jordan. Kinumpirma ng Ministry of Health, Secretary General Adel Belbisi, na may 3 kaso ng Indian COVID-19 strain ang nadetect sa Jordan at ang mga taong ito ay naka-self-isolate na sa kanilang bahay sa loob ng 5 araw. At sa araw na ito, nakapagtala ng pinakamababang kaso ng infeksyon sa nakalipas na buwan. 483 ang bagong kaso at 29 naman ang namamatay. Sa kabuuan, umabot na sa 722,336 ang kaso simula ng pandemic na ito. At 9,180 naman ang namamatay. Karamihan ay sa capital Amman. Ang recorded recoveries naman ay 708,854 simula ng pandemic at 4,302 ang active cases. Ako si Angel Rick Balibria sa Amman, Jordan, nagbabalita sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Salamat, Rick Balibria. Mga kaigsunan, yung nabati ang ato ang Angel News Correspondent na pinagi ni Angel Rick Balibria. Padentang ato sunahan kay nagkatabling-tabling no sa pangatuang Angel Correspondent sa Jordan, Angel Bianca. May kalabot mga kaigsunan sa update to. Doon ay usa ka Pilipino ang nakabsan siyang kinabuhi. Kumikan sa padayon nga kaguluhan karon sa Israel. Padayon nga makaguluhan mga kaigsunan diya sa may Israel. Ang update usaba sa mga trabador, mga isda sa Taiwan. Mananta, ang ato ang news correspondent managi ni Bianca. Bianca. Mga hinaing ng mga mangingisdang Pilipino sa Taiwan dahil sa mga pang-aabuso sa kanilang kumpanya. Ikinento ng Pinoy fisherman na si Marshall Gabotero ang mga pang-aabusong dinanas niya bilang isang manggagawa sa isang Taiwanese vessel. Sinabi ni Gabotero na nakaranas din siya ng pisikal na pananakit at hindi pagbabayad ng kanilang buwanang sweldo. Ayon sa isang activist ng Taiwan, ang problema ni Gabotero ay naranasan ng maraming foreign fishermen sa Taiwan. Ito umano ay paulit-ulit na problema at may mga namatay na rin. Binatikos umano nila ang pamahalaan ng Taiwan dahil sa kakulangan nito sa batas para magpoprotekta sa mga foreign fishermen katulad ni Gabotero. Samantala, ang isang Pinoy patay sanhi ng rocket strike sa patuloy na kaguluhan sa Israel at Gaza. Pinapaalalahanan naman sa ating pasuguan ng Pilipinas ang lahat ng mga Pilipino sa Israel na magiging alerto, mag-ingat at magmatiyag sa paligid o hanggat maaari mananatili na lamang sa kanilang bahay at iwasan munang lumabas para sa seguridad. Para sa Angel News Online, ito si Angel Bianca. Salamat kayo, Bianca, diya sa may Jordan. Atong oras sa mga ka-Angel. Alas 6:53 na, dire sa tuwang pagpanaguban sa Angel News Patrol. Morning edition na Bansinong Alagad. Angel Ross Kiatson din niya. Sa atong pagpadayon mga ka-Angel, dari sa Barangay Tablon nag-auhag ang ato ang barangay captain, barangay Agusan diay. Nagapong adlaw pinagi sa usa ka misa mga ka-Angel. Ang barangay captain nga si kaysa patoy nga lang sa barangay captain nato diya, Andrew Melissa.
katubag si manager. Okay, nalimot sa tingali. Yan ba to amigo. Gidasig ni Kapitan Melissa nga mag-ingat kita mga kaigsunan. Ta mga residente sa barangay Agusan. Mag-amping kanunay tungod gumikan kay daghan ang nagpastib sa COVID sa mao nga barangay. Gawag sab ni Malisa ang tanan nga mga churchgoer. Di magpalabi o gawas-gawas o bisan pa na panahon sa ting simba. Mga senior citizens gidid-an na gyud mga kaigsunan nga mosulod sa simbahan panahon sa ting simba. Doon na magaling apan na dunay QR code. Bikan kay dunay pagtaas sa kaso sa COVID sab diri sa barangay Agusan o barangay Tablon. Magkadikit ram ni nga mga barangay mga kaigsunan. Gapon nagsimba mi gapon. May nakuha sa namo nga mga balita. Pinagin ni barangay Kapitan Melissa. Oras sa alas 6:56 atong paminawan karon ang report gikan ni Angel Drew Sanoria sa kay mga nakuha ni nga mga balita. Okay, atong paminawan ang report gikan ni Angel Drew Sanoria. Drew. Yes, no, niya particular diri sa junction sa going to PPE Agura, no, karong mga panahon na. Niya tigid sa junction, ang monitor ta naninaw na to diri kini National Road, karon nga mga panahon na walay mga pagkabukog sa mga trapiko. O na may pipila ang hagikan sa este nga bahin ngadto sa south nga bahin. Hapsay ang dagan karon sa mga sakyanan karon mga panahon na wala nang gitawag nga bumper to bumper o kadtong milabay nga mga panahon nga grabe ka traffic irin dapita pero karon nga panahon wala gyud tayo makapagpagkabukog sa dagan sa traffic ko karon mga panahon. Drew. Kanatong nakuha. Yes, India Rose. Doon na ba yung mga traffic light sa imo ni matungan karon? Nakita ko na to nga diri sa portion sa kuan dapit sa Algar na traffic light naga-function o diri pod sa dapit sa corner gyud diri sa dapit sa Pure Gold na apoy gitawag nga traffic light ga-function yakon pero dito dapat sa MUST nakita po na to dito ga-function yapon ang mga traffic light So, pero wala wala tayo problema. nakita nga mga gitawag nga traffic enforcer gawas sa mga patrol sa police nga ni-akaron dari naga monitor po sila sa trapiko o ga-observe sa mga pangupod niya dumudoong diri kapita karong mga panahon na Angel Ross. Okay, so wala mga problema nga ato ang mga traffic lights dia. Yes, no, sa ako tumalas akong naingon nga walay mga gitawag nga guba nga mga traffic light nagpabilin po niya po nga nagamit gud ang tulo ka traffic light diri sa portion sa National Road Highway, no, karong mga panahon na. Okay. Yes, Final. yes, no, gikan na lang sa akong lokasyon. Ako si Patrol Angel Pedro Sanoria, nag-report live sa Angel Broadcasting News Online. Salamat Angel Drew Sanoria sa imohang report na karong buntag. Oras sa alas 6:58. Belot sa itong pagpadayon. Magyapon na ito mapagawa sa screen si Drew Sanoria. Daghan na tag-utang sila. Lisod gibing mga ka-angel kay sag malingaw ka sa ilahang mga report nga maminaw. Di na kakapindot dire kay daghan may kitang pindot, daghan panuslokon din matuslokan niya na ito nga di mao. Down sound na lang. Naman usahay nga kinanglan nga nag-iisa ka computer dito naka-timon. Kaya ron nga ma-release up dito kung sa may dapat ipakita diri sa screen mga kaigsunan. Bueno, oras sa alas 6:59. Doon na daw usa ka personahe ang nasikop kay nagbaligya o gidiling droga. At napaminaon si Angel Berhel Totong Sambas. Sayahang ikaduhang bulyada. Atong
Tong. Yan sa Angel Rose, grabe pagsinanglo sa mga kapulisan sa Pilipinas sa Cebu o maggamit sa dinyaliling dugas. Nga unta, muundang na anta kani sila, apan bilis palang dugay kung kagahapon sa hapon. Nasikop sa mga suspect, nga mga lalaki, nga sila si Julie Ber Kairang, Yankee Mahumaw, o bilis palang dugay na nagawa sa prisuhan sa involved sa kasong 9165 kung druga o kiniusab si Mansaway humabay Yankee Ambula o si Martin Rosaras sa kapulisan na kini sila mga sikop mga sakop kani sa mga maranaw diha kini sila na sikop sa dalan sa Central Village kung kamaman-an ng sila sa Cagayan Bureau o gihimo ang bypass operation sa mga kooperatiba sa police station na Sarit makasali gibud yan na dunay ilang mga sakop sa kapulisan nga nagpatuo nga buyer uman kini sila nagapalitan sa Mount Siabo o nakuha sa posisyon sa mga tuyo ka mga suspect nga 16 gramos na diin market value nila nga mobalor kantidad o 110,000 pesos sa pagkutlo din balita idala na sa ang ilang ibrisya sa crime laboratory sa alam sa qualitative o ingon mo sa quantitative examination sampag anaan na karod ang tuyo sa mga suspect nagtingkagol sa presuhan sa Nazaret. Bato atong nakuha nga report di ka na lang sa kumunayin tanan alang ako si Titong Sabas nag-report live sa Angel Broadcasting News Online. Itong samba sa imuhang report karong nga buntaga. Oras alas 6. Kung alas 7:02 na, alas 6 sa minumigani kini signal si manager nga, oy, mosamot kadaghan lang imong utang sa atong mga kauban ug di may pagawa sila hanggang mga nindot kay nga dagway dia sa imuhang screen. Apit sa kuno kalimot mga ka-angel, silan bagini atong di ta pahalata. Di ta pahalata nga kuha na kaning unsay tawag na sa English. Ano mga doon na mga memory gap. Basta kay medyo arang-arang kuno ang kahimta. Ang tawag kuno na memory gap. Anya kung medyo pobre, bungaon daw. Oo nga para paireho lang nato nga pobre, dili na sa memory gap, bungaon. Anya kung mayaman ka, anya nakay sakit nga mga katol-katol, kana allergy mga ka-angel. Pero kung medyo pobre, kagid mo kuno na tawag mga angel kana mga joke no das kanto nga nabati mga ka-angel. Sige lang, alas 7:13 na. Kung alas 7:13 na mga ka-angel dire sa atong pagpanaguban sa Angel News Patrol Morning Edition sa inyo hang screen karon bansab sinong alagad Rosa Kiatson din ya. Hello, karong adlaw Lunes sa mga ka-angel. Usa sa mga tukiyon diya sa konseho sa ilang sesyon. Mao ang kining epekto sa paggamit og QR code mga ka-angel. Bikan kay kining pagpatuman karon sa QR code dire sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Iyon nakahatag og dili sa maayong implikasyon o resulta mga ka-angel. Labi na sa tuang mga magpatip mga businessman ba? Dunay mga tindahan. Kanang mga dunay mga tindahan karon diya nga naa sa syudad. Di ka basta-basta makasulod gumikan kay kung wala kay QR code. Kinalan nga mag-purchase ka gayud
og QR code aron nga makasulod ka, makapalit ka og mga gusto nimo nga paliton, mga spare parts og mga grocery, mga ka-angel, man ang mga essential goods nga imong kinanglan nga doon na kagyoy QR code. So dako kay naka-epekto karon mga ka-angel, kay daghan kayo ang nagbulo nini. Migan kay sa pagkakaroon wala pa may na pila pa ba ka porsyento ang adunay QR code. Pila pa ka porsyento ang naka bit na og QR code, sometimes sila mo palit sa ilahang mga kinahanglan. Managron dako sab kayo og kabalaka ang ato ang mga businessman nga magpapatigayon mga ka-angel. Mikan kay miubos ang ilahang halin silang pagpamaligya. Mikan kay kadaghanan sa mga mamalitay, mga halos sa taga gawas sa Cagayan de Oro, taga dito sa Misamis Oriental. Halimbawa lagindingan. O sila kay bawo nga gipatuman na di ay ang QR code diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Anhi lang sila dinhi kay doon na sila ipaliton. Apan dili man tanan hinoon. Adun dili tanan mga tindahan ang nagpapatupad dinhi, gawas lamang niadto nga mga ginagmay lang gyud. Apan kung ikaw mo anhi diri makaigsunan, palit ka og spare part sa motor, o palit ka og mga grocery, mga pagkaon, kinahanglan nga doon na gyud kay QR code aron nga makasulod ka mga ka-angel. So katong wa mang hibaw luoy kayo mga ka-angel. Katong pareho niya itong milabay nga simana. Doon ay usag ka taga Misamis Oriental nga mopalit og pisa sa iyahang motorsiklo. Panadi siya makasulod mga ka-angel, wa man siya QR code. O layo pa kaya, alam mo, balik palugar ka sa imuhang kining imuhang gipuy-an dito sa Lagindingan o asa ba ka to? Sa Alubihid. Aron nga makuha ka QR code. Muna nga dako kayo og epekto mga kaigsunan karon sa ato ang mga mamaligya sa atong mga nagnegosyo. Kining gipatuman nga QR code mga kaigsunan. So sama ka nato nga mo palit usab. Nyanto nga milabay nga mga adlaw nga wa pa tay QR code. Di kita basta-basta kasulod sa mga establishmento mga ka-angel. Mingan kay pangitaan ka man gyud. Nang atong pahibaw na lang, ikan gawa magite mahimo ani karon. Mo nga kita nga mga katawhan na kinalaman gyud nga mosunod kita. Kani ang gamit o katuyuan nini nga QR code mo man ang contact tracing mga kaigsunan. So para mailhan ka nga kinsa tong nga mga gikan dinhi, gikan dito, kung doon na may magpa-positibo sa COVID, dayon makontak dayon mga kaigsunan gumikan kay inig pagawas nimo sa imong QR code, mosulod ka sa katindahan, i-scan man ang imuhang dalang ID. Pag scan niya na, inig-scan na mga ka-angel, dito din na madiretso sa pinaka-main ng website. So makita dayon dito kinsa ning mga tawhan na ang gikan dire, gikan dito og gikan usab dinhi mga kaigsunan. Sama na atong dasigo na lang atong mga kaigsunan, atong mga ka-angel sa pag produce mo og QR code kung di mo maglisod sa inyohang mga katuyuan dire sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Mamanay nga gipatuman karon. So may naot nga tagan sabni og maayong pagtagad sa tuang kagamanan dire sa dakbayan. Tagag kasulbaran kay nakabalda gyud mga kaigsunan ining kining nga pagpatuman ining nga maong balaod nun. Mga ipatuman nga QR code ordinance mga ka-angel. So kinanglan pwede og di gyud ta mo tuman sa atong gobyerno kay sila man karon ang dunay gahom aron nga kita proteksyonan yaning batok sa COVID mga ka-angel. Muna lisod gyud kayo mga kaigsunan. Sunod kita,
suot permi og mask kung naa sa gawas nga bahin. Mag face shield kung mosulod sa mga dagkong tindahan, sakay sa sakyanan, maggawa sa anikas kuan kamerkaduhan, sulob yod og face shield mga kaigsunan og face mask. So kadaghanan face mask ra man gyud ang gi-require pag naa kas gawas. Gawas balay. Face mask ra gyud. Dito sa Manila wala pa may ordinance nya kung mosakay ka og sakyanan mag-face shield. Apan sa atong kinabuhi karon, atong kahimtang, kinahanglan nga maniguron gyud kita mga ka-angel. So, bisan og way mga ordinansa gipatuman, kinahanglan atong gisulubon ang face mask og face shield mga ka-angel. Aron nga maproteksyonan nato ang atong mga kinabuhi batok nining nagpadayon. Nagpadayon nga virus nga mikalap sa tibuok kalibutan, ang COVID-19. Daghang kay makita sa social media nga mot tinuod ba kani mga ka-angel? Nga di kuno ni tinuod ning virus. Apan di man gud kumpirmado mga kaigsonan. Okay, ang ato ang Department of Health, ang World Health Organization, padayon man gyud nga naghatag og pahibalo nga mag-amping kanunay. Pan usasab sa ato pangutana imbis kay naanay bakuna, unsa na ba hinuon nga ning taas man? Ning taas man hinuon ang kaso sa COVID, daghan man hinuon ang natakbuyan. No? So dili assurance nga nabakunahan ka na, exempted ka na sa pag-atake sa COVID mga kaigsonan. So ang atong gidahom mga ka-angel, ang ato bang giasahan matud pa nga kung ma-injectionan ka na, maturukan ka na nini nga mga vaccine, di nakamataptan og COVID. Pero ang nahitabo, kadto pa man hino nga mga dunay bakuna ang nakaptaptan og COVID. Manay usa ka dakong pangutana mga kaigsonan. Apan di man nato gyud ni balibad gaya ang atong gobyerno, sila may nahibaw. Department of Health, sila may ginanghibaw mga kaigsunan kung unsay angay nga buhaton, tinuod ba kini o dili. Inana lang. Samtang ako sa nabati sa social media mga kaigsunan nga ang atuang inyuhang atuang Senador Manny Pacquiao, may miligro sa iyahang kahimtang karon mga kaigsunan, migan kay malagmit matud pa. Matud pa. Kasuhan kini si Manny Pacquiao sa COMELEC tungod sa iyang advance matud pa nga pangangampanya. Matud pa. Social media basin niya og fake news to. Pero may posibilidad mga ka-angel kay layo pa man kayo ang eleksyon. Mag-una-una ka na diha og pakita sa imuha nga mga dagway diha nga labi-labi ka upaw. Na delikado na nga ay magkalimot nga ayo pang eleksyon basin ma-electioneering kayo mo diha. Di na hinuon mo kadagan nga mga ka-angel. Muna nga atong painumduman kini nga ato ang mga politiko ang ay magpalabi sa niya doon na ba huhungihong hungihong lang basin og way mahitabong eleksyon sa 2022. Hungihong lang na. Di pa kumpirmado mga ka-angel. Walo man sa itong presidente nga simple rin na siya. Doon na hungihong sab nga mag-lockdown ng Cagayan de Oro. Wala man. Hungihong naman to, di pa gito siya kumpirmado. Mag-lockdown man nga, grabe naman kalisod yun mga kaigsunan ang ato ang nasod karon. So itong mga fake news, mag-lockdown ang dakbayan sa Cagayan de Oro, dito tinuod mga ka-angel.
Atong hulaton ang official gyud nga mga pamahayag gikan sa buhatan sa City Hall. Unsay mahitabo kay salaman gyud ang naatasan nga mohatag og saktong impormasyon paingon na diri kanato mga kaigsunan. So naa may website sa City Hall. Unay silip-silipon nato mga kaigsunan, mga ka-angel. Di naman lisod karon ng pagpangita og mga impormasyon. Kaya tanan naman ta naa sa social media, kita isa ka pindot lang kita na mga impormasyon. So kung makakita ka dag balita nga medyo dili kumpirmado, ay sa diretso og tuo. Kumpirma sa og tinod basab kini. Unsa kini katinod nga balita, mag-lockdown ba o unsa ba kaha? Di ba? Pero kung ang atong kagamanan wa may pagawas nga mga kasayuran, nakalabot nini. Di ta basta-basta mas tuo mga kaigsunan. So mag-agad ta sa opisyal nga mga pamayag sa atuang gobyerno. Di ta basta-basta botuo sa mga balita nga dili kumpirmado mga kaigsunan kay mga paso kita mga ka-angel. Oras alas 7:15 na mga kaigsunan dire sa ato ang pagpanaguban sa Angel News Patrol Morning Edition. Pansa inyohang alagad Ross Kiatson din yan. Silipon ta sa ang ato ang mga viewers be. Asa ba to? Aman to dapita. Nera dire. Atong silipon sa ning ilahang nga mga mensahe dire mga ka-angel. Silipon ta. Oy ara ba to? Oras, alas, saglit, dali lang kayo ha, mga ka-angel ha. Ato sa nintabunan ng atong tilon. Okay, di man makita ang atong lang kayo atong silipon mga ka-angel ang atong mga viewers diri, kay di makita diri sa atong screen. Ngano kanin di gid makita, tago man tingali ni mga ka-angel. Ay magtago-tago diyan. Binuwala gid ay kay ang ato ang usa ka page nga dito ta mag-broadcast mga kaigsunan na block na saradan kay dunay aksyon og musulod. Kaya di man siya authorized nga musulod. Saradan. Na block mga kaigsunan mo nga ato ang mga kano sa pa ba to? Kano sa pa ta mo balik usa ka pa ka bulan. Agoy, antos-antos sa tani mga ka-angel nga way mga mensahe dire. Pero mga mensahe nato diha sa may ato na lang panalagmaan. Aba mangita nga daghang ginagisilip sa ato karon. Diha sa may gawas sa nasod mga ka-angel atong panghinauton nga kamo diha nas kabasko kapiska sa panlawasan niing nga mga orasa mga ka-angel di makita diri sa ato ang screen ang mga nag-comment, nag-view na nag-istorya mi sa akong pagumangkon nga na diya sa may USA. Dili unhan sa agura ha. Diya sa may United States. Permi ko na siya mag-view pero nag-abot ko na sa balay kay gikan mas trabaho, medyo tulog-tulog na ko no. Hindi siya paka-comment. Sige.
Naglantaw karon si Bituin og Raymond Brown. Si Bituin og Raymond Brown diya sa may Amerika nga bahin mga ka-angel. Ato mga ka-angel diyan sa mga Jordan. Aman Jordan. Ato mga correspondent. Ayong adlaw ka na magandang araw sa inyo lahat dyan. Siguro, ano pa sa kanila ngayon? Madaling araw pa. Magandang madaling araw sa inyo lahat. Sila si Ma'am Ruth. Apelido ni Ma'am Ruth, limtan man ako. Manggubat. Sila si December 29. Sila si Ma'am Nini Siko sa may Las Piñas City. Tanan. Lahat na itong mga nasa viewer unta. Magiging ito makita diri mga ka-angel tungod kay kaning atong gigamit karon nga page. Sa ato aning manager kay siya raman gyapon ang naka-close adto. Para gyapon. Na isa goy may na lang. Sa may ngalan. Sa pa kaya mo sa ning saraduhan ng among tilon. May message si Mr. Melvin Nacaryo. Wala daw sa maintindihan sa salita natin. Sorry kay Melvin. Sorry kay saan ka ba ngayon Melvin? Wala daw sa maintindihan. Paano nasa Mindanao tayo, nasa Cagayan tayo. Cebuano salita namin Melvin. Sige lang Ben. May mga araw din na magkaintindihan tayo. Una mareklamo lagi sa ato ang mga kaigsunan, mga ka-angel. Nga di gid sila makasabot sa ilahang. Sa tuang mga gipanulti din mo na nga si manager o ng hapon. Tagalog siya. Tagalog ang kanyang gagamiting salita sa kanyang pagbabalita. Upang ang ating mga kababayan na nasa labas ng bansa na hindi makaintindi ay makaintindi na manager. Sa mga ka-angel, sapagkat hindi na tayo nagkaintindihan dahil ang oras natin na hindi na rin natin maintindihan. Okay, bitaw, mga ka-angel, wala na tayong oras sa ating paghatid ng mga balita dito sa Angel News Patrol Morning Edition. Sana naman ay tayo ay magkaintindihan na. Ilang taon na ba hindi nagkaintindihan ang Christian at saka Muslim sa Mindanao? Pero sa wakas, nagkaintindihan din. Meron na. Daghan na kayo mga Muslim area ang mga peaceful na mga kaigsunan. Dahil nagkaintindihan na. Nagkaintindihan dahil sa mga programa sa gobyerno. Maraming programa ang gobyerno natin ngayon tungkol sa mga pangkapayapaang mga programa. Panglipunan mga ka-angel. So, salamat. Si Melvin Ben. Hayaan mo. Maintindihan mo rin kami sa darating na mga panahon at sa darating na mga araw. Mamayang hapon sigurado maintindihan mo na si Station Manager Ryan Sericol Molo sa kanyang mga balita dahil Tagalog na yung pinaghirapan niya kagabi. Hirapan siya bin na magtagalog. Hirapan siya, pawisan siya ng maraming singot. Hirapan siya na magkalisod-lisod.
Ito importante mga kaigsunan, pabito nga na ay mga sitawag na kana mga sign language kaya ron nga kita nga mga Pilipino o nga mga Pilipina o nga mga nasa labas ng bansa ay magkaintindihan. Ano kaya lagyan ka na to ng sign language dito sa screen natin, manager. Sino ipa sign language nato? Si Idol. Tawagan to sa Idol siya mo ipa sign language natin. Kada wala akong oras mga ka-Angel sa ngalan sa kinatibukang puwersa ng Angel Broadcasting Online Streaming Services. Yung mga correspondent natin na dyan sa ibang bansa, si Bianca at si Rick Balibria. Ang imunot ako og Balibir. Balibria dito. Mga news correspondent diya sa may labas ng bansa, si Rick Balibria, si Bianca. Ay, apelido ni Bianca Umali. Oh. Lapit na ko madugtungan kanina mga ka-Angel. Sa ngalan sab sa mga correspondent nga nakaugmen sa labas na bahin diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Diri sa syudad ng Cagayan de Oro mga ka-Angel. Doon sa Misamis Oriental, yung mga kasamahan natin na sa technical side, iba pa natin yung mga correspondent mga ka-Angel. Pasalamatan natin si Melvin Decario. Salamat, Ben. Mag-iba pa natin mga viewers, hindi natin nabasa sapagkat hindi natin talaga mababasa mga ka-Angel sapagkat ayaw nila magpabasa. Bakit kaya? Bago ko makalimot ba ka-Angel, mga kababayan natin dyan sa Bay Consuelo, Magsasamis Oriental, magandang umaga sa inyong lahat. Tika, oy! Baka mayroong nagsasaulog, mayroong nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw. Maligayang bati. Pero mga nag-celebrar ng kanila mga birthday ngayong araw. Happy birthday! Happy birthday! Ngayon ay Mayo 17 na 2021. Happy birthday sa lahat ng nag-celebrate ng kanilang mga birthday. Happy birthday, advance happy birthday para bukas sa ating mga kababayan na mag-birthday pala ang yung mga kahapon nag-birthday. Di belated happy birthday na lang. Yan naman mga hindi man kayo nag-iimbita sa amin. Dapat mag-birthday kayo, imbitahan nyo naman kami. Bitaw, happy birthday sa tanan, mga kasalog silang adlaw na tawan karong adlaw. Happy birthday! Happy birthday to you! Okay mga ka-Angel, happy birthday. So ako'y magpapaalam na. Tapos ko na tinawag lahat ng ating mga kasamahan. Kaya wala na akong utang sa inyo. Ako naman ang may utang. Kaya naman may utang sa akin. Ganun lang. Kaya ako, inyong ka-Angel Rose Kiatson Dinya. Papasalamat sa inyong pag-antabay sa aming mga iba pang mga programa dito sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Sana po ipagpalain tayo ng may kapal itong araw ng Lunes, May 17, 2021. So sana tayo ay gabayan ng ating may kapal. Kayo dyan sa ibang bansa, bayong dagat, ingat-ingat lamang.
At huwag din na pabayaan ang inyong mga sarili dyan. Kami, nag-iingat din kami. Ingatan natin ang ating mga membro ng ating pamilya. Higit sa lahat, huwag natin kalimutang manalangin sa ating may kapal. Salamat, magandang umaga Pilipinas. At magandang araw dyan sa ibang bansa mga ka-angel.